Good morning, Sir Peter. Na-miss ko na po kayo. Tapos na nahimasmasan ako sa pagkataka sa ganong klaseng pagsagot sa mga simpleng tanong. Alam ko na sa reaksyon ng mga kababayan nating nanonood ay naninindigan din po sila. Budget ng gobyerno, alam nating lahat at buwis nating mamamayan, dapat lang sumagot sa gobyerno, lalo na yung executive na gagastos niyan, pati kaming mga appropriate ng budget. Yung mga tanong, kung tama o mali ba pagkakagastos, di ba? Personalan. Well, ang bawat piso, bawat sentimo sa budget ay tamang dapat busisihin namin taon-taon. Kasi ang bawat bilyon at ang bawat milyon ay nag-a-add up din dun sa trilyon natin ngayon para sa taong 2025 naman. At kapag may parang mga duplication, lalong tabnong. Kasi halimbawa, ang unang tanong ko ay hindi kaya pwedeng i-lodge na lang ang mga items sa budget ng OVP para sa socio-economic program. Doon na lang sa mga line agencies na mayroong namang ongoing na katulad ng mga programa niyan. Halimbawa, doon sa 1.909 billion pesos, yung Medical and Burial Assistance Program dyan, nagkakahalagang 771 million pesos. Katulad yan ng Medical Assistance to Indigent Patients o MAIP ng DOA, Assistance for Individuals in Crisis Situations, AICS ng DSWD. Ito isa pa. Mayroong items sa proposed OVP budget para sa disaster operation. Aabot siya ng 101 million pesos naman. Pero kagaya siya ng disaster program ng DSWD rin. Tapos mayroong 150 million para sa magnegosyo taday. Assistance naman yon proposed para sa may entrepreneurial skills. Pero tulad din yan ng Integrated Livelihood Program o DLIP ng DOLE. And last but not the least, may 50 million pesos proposed para sa relief for individuals in crisis and emergencies na katulad din. Nang tanong ko kahapon, mag-request na lang ang iba sa mga line agencies na yon para in sync sa priorities ng executive. Sa halip na magkaroon pa ng magkahiwalay pero katulad naman. And by the way, yung hinihingi nilang 2 billion pesos, triple po yan ng halos pinakamalaking inabot ng administration's mga OVP budget. Hindi rin po siya maliit in the scheme of things. And bawat piso galing sa buwis ng mamamayan, bawat sentimo galing sa buwis ng mamamayan, dapat lang maging accountable kami. Magandang tanong yan, Miss Rica. Lalo na papunta din kami sa proposed budget naman. Si VP Sara ay nagsilbing Secretary of Education natin ng 2 taon. And by the way, binabalikan po namin ang aming research nung nakaraang 2 taong budget hearings din. Sobrang underspending ng budget item para sa textbook. Nasa gitna pa rin ng education crisis at yung textbook ay isang matagal nang tinutukoy na problema o gap na dapat punuin. Tama bakit ngayon lang naisip maglabas ng isang libro? Pero dito naman inilodge sa OVP program na pagbabago campaign, 1 million learners and trees. So magi-involve ito ng provision ng 1 million mga remote communities habang may sinisimulan ding tree planting project. So 100 million yung kabuong programang iyan at bahagi ng kampanyang iyan ay allocation ng 10 million pesos para i-distribute nga yung librong Isang Kaibigan na children's book nga na author ni VP. So parang ano ba yan? Too late the hero? Diba yung hindi ginawa malawakan sa DepEd ay gagawin one-shot basis dito sa OVP, hindi pa masagot ng diretso. Ang napaka-diretso lang naman at simpleng tanong. Ako, Sir Peter, Miss Rica, marunong akong tumanaw, utang na loob, lalo na sa taong bayan. Pero kung hahantong tulad nung nakaraang 6 na taon na patayan at paglustay ng kabanang bayan, ibang usapin na iyan. Yung sinasabi niya, dati na niyang kwento yung kwentong yan yung inulit niyang kwentong iyan. Well, ever since nagtrabaho ako sa House para sa bayan at hanggang ngayon na nagtatrabaho dito sa Senate, tuwing pupunta ako sa kahit saang lokalidad, magka-courtesy call talaga ako sa local chief executive. So, yung pa yung si Duterte noon, nung mayor sila, o kahit nung si VP Sara ay mayor. And if I remember, pinasalamat ko pa sa kanya noon yung suporta nila sa mga kampanya namin laban sa aerial spraying at saka may isa pang may isa pang agricultural issue na inilaban na ipinasalamat ko sa kanya ang kanilang suporta ng LGU. Kahapon siya mismo umamin, di naman niya ako tinulungan. Problema niya, ba't niya ako sinisingil ng utang na loob? And in the first place, anong kinalaman ng kwento niyang iyon dun sa budget? Parang sabi nga nung ibang netizens natin, parang tinanong ka sa recitation ng 1+1, ang sagot mo ay noong unang panahon. Ang layo at umiiwas, gumagamit ng lumang kwento para umiwas. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino.
Pilipino, maligaya, maligaya, maligayang Pasko sa buong mundo. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.